Hello mga ka-JC in Canada, happy Wednesday afternoon sa inyo. At ito nga, pauwi na tayo nito at nakikita nyo nga kulay puti na naman ang aming paligid dito sa Calgary, Alberta. Parang nung kailan lang, last week, maganda-ganda na yung panahon namin dito. Pero ngayon, puti na naman. Parang si Mrs. napaka-unpredictable. Kanina lang, sabi niya, hindi na siya magpapasundo. Ngayon, magpapasundo. So tara mga guys, at samahan nyo ako, puntahan natin siya. At ayun, see you later mga guys. One eternity later. Andito tayo sa opisina o sa workplace ni Mrs. Bali, pagkagaling ng ospital dito tayo dumiretso. Papasundo kasi siya at late yung kanyang labas. So antayin lang natin. Medyo may 30 minutes pa bago siya lumabas. So habang inaantay nga natin si Mrs. lumabas ng trabaho niya guys, magkwentuhan muna tayo. Ayun nga, galing kasi ko ng ospital or galing kami ng ospital nung katrabaho ko. Bali, nagpa-drop siya sa akin kasi nga ayaw mag-start ng kotse niya. Yung dadalawin namin sa ospital is yung kaibigan niyang matalik. So yun, sinamahan ko siya. Nagpunta kami sa Foothills Hospital para dalawin yung kanyang kaibigang matalik. So magpapaiwan sana ako sa parking lot, kaya lang naisip-isip ko baka matagalan, tsaka syempre Pilipino din naman, so at least may mamit tayong bagong kakilala, kaya ayun, sumama tayo. Kaya yun, to make the story short, nakapasok na nga tayo dun sa room nung kaibigan nung pupuntahan namin or nung dadalawin namin. Nakakalungkot lang kasing marinig yung kwento niya, kaya naisipan kong i-vlog or i-share sa inyo. Kasi yung age nila kasi na mag-asawa is nasa retiring age na. Bali yung dinalaw nga pala namin is lalaki siya, nasa age 62 na siya. So yun, almost retiring age na. At hindi na rin siya nagtatrabaho. Nagkataon lang kasi na sumama yung pakiramdam niya. Siguro dahil kasi pabago-bago yung klima dito. Last week lang ganda-ganda na ng panahon, tapos ngayon biglang nag-snow na naman. So yung sakit naman niya hindi naman grabe or whatsoever. Parang parang trangkaso lang. Syempre nga pag may edad na, medyo humihina na rin yung immune system natin. Kaya siguro na hospital siya. So habang nagkakamustahan sila, nagkukwentuhan, na pag-usapan nga yung pag-uwi nila ng Pilipinas. Actually, Canadian citizen na sila. Ngayon, syempre, sila na lang dalawang mag-asawa dito. Yung nagkasakit pala is yung lalaki. Tapos kasama niya yung asawa niyang babae. So, dalawa lang sila sa ospital kanina. So, natanong nga nung katrabaho ko kung nasan yung mga anak. Kasi 4 yung anak nila eh. So, yung dalawa nasa Toronto. Tapos yung isa daw nasa Manitoba. Tapos yung isa naman is nasa Edmonton. So parang sa madalit salita, dalawa lang talaga sila dito sa Calgary. So ayun, nakakalungkot lang kasi sabi nila, nung sagot niya dun sa katrabaho ko, wala, parang alam nila na may sakit ako, pero syempre hindi naman sila makapunta agad-agad dito dahil sa layo nga ng lugar. Actually, parang 4 days na yata siyang naka-confine. So, syempre, ang nagbabantay lang talaga sa kanya kundi yung asawa niya kapag walang pasok, yung mga nurse doon sa ospital. So, habang ang kinukwento niya na ganun, parang nangingilid-ngilid na yung luha niya kasi nga siguro nagiging emotional na siya. Sabi nga nung katrabaho ko, bakit walang dumadalaw sa'yo? Bakit hindi ka napuntahan ng mga anak mo? Sabi niya, wala, ganun talagang buhay. Kapag matanda ka na, parang ikaw na lang talaga mag-isa dito. Kasi halos dito lumaki yung mga anak niya. Parang na-adapt na nila yung kultura ng pagiging isang Canadian. Kasi 'di ba sa atin sa Pilipinas, isa lang magkasakit sa pamilya natin,
ma-confine lang yon ng isang araw or dalawang araw. Pero kinahapon ba, na-confine ng umaga, kinahaponan or tanghali, asahan mo, parang isang barangay na yung dadalaw sa'yo. Pero dito kasi iba. Kaya siguro nagdaramdam siya na sana nagawa ng paraan ng kahit isa sa mga anak niya na pinakamalapit yung nasa may Edmonton na mapuntahan siya. Kaya lang di ganun yung nangyari. Sa 4 na araw niya sa ospital, last day niya ngayon kaya dumalaw yung kaibigan, yung katrabaho ko. So hanggang ngayon walang dumadalaw sa kanya at medyo nalulungkot siya. Sabi nga niya sa next week pag okay na siya ay uuwi na sila ng Pilipinas. Total, yung asawa niya naman is part-time lang yung trabaho, wala namang full-time. So madali para sa kanila yung makauwi ng Pilipinas. So doon na lang nila balak mag-retire, kumbaga. Kasi dito, yung bahay nga nila is parang nagre-rent na lang kasi sila. Yung bahay talaga nila is na ibenta na last year pa. So ngayon nagre-rent na lang sila kasi nga ang plano nga nila is magre-retire sila sa Pilipinas. Kasi kung dito sila magtatanda or dito sila magpo-for good, kagaya niyan, medyo mild pa nga lang yung sakit niya. Wala nang hindi na maasahan or wala siyang maasahang dalaw galing sa mga anak niya. So habang may natitira pa daw silang lakas, i-enjoy na lang nila yon sa Pilipinas. Kasi dito sa Canada, masakit man talaga sabihin, isa yan sa realidad ng buhay dito, yung pagtanda mo, ikaw na lang talaga yung mag-isa or kung mag-asawa kayo na lang dalawa. Tapos yung mga anak mo kasi habang lumalaki nga sila nagiging independent na yan. Although may bahay kayo, hindi kayo magkakasama-sama doon. Darating yung pagkakataon or darating yung sitwasyon na bubukod din sila. So yun, ganun yung nangyari sa mga anak niya. Nakapag-asawa, nalipat sa Toronto, nalipat sa Manitoba, napunta sa Edmonton. So yun, ganun ang buhay dito sa Canada. Kaya sabi nila baka next week nga uwi na lang sila na Pilipinas, at habang yung may natitira pa silang lakas sa katawan nila ay doon na lang sila mag-e-enjoy, or at least doon meron daw mag-aalaga sa kanila. May mangilan-ngilan silang kamag-anak, kapatid, apo sa tuhod or apo sa mga kapakapatid nila na may mag-aalaga sa kanila. Kasi dito talaga wala kang aasahan. Iba nga dito kapag nag-retire, diretso na sa senior home, doon na halos sila naglalagi o doon na sila tumitira. Kasi yung mga anak nila, or kung let's say anak ng mga parents dito, pagka nasa legal age na talaga yan, nag-umpisa ng kumayod yan. So mahalaga sa kanila bawat araw ng trabaho, bawat dito kasi no work no pay, kumbaga pag di ka pumasok walang kita. Dito pa naman puro bills. Kailangan mong kumita para magbayad ng bills. So siguro hindi sila makaliban sa trabaho, o mas priority nila yung trabaho kaysa makita yung magulang nila or madalaw yung magulang nila sa ospital. Hindi ko naman sa nila lahat, pero yung kasi talaga yung dito, yun yung kabilang side ng realidad ng buhay dito sa Canada. Maganda dito, oo, libre lahat, pero alam mo yung pag tumanda ka, doon mo marirealize na parang may kulang, yung hindi sapat, parang may hinahanap ka na nasa Pilipinas mo lang din mararanasan. Yun nga yung mag-aalaga sa'yo. Iba nga dito, syempre nakakatawang isipin, mga trabaho ng iba dito is caregiver. Yung sarili nilang magulang hindi nila maalagaan dito, pero yung ibang lahi or ibang ibang tao naalagaan. Yun nga lang kaibahan, kasi yun may sahod, di ba? Syempre yung magulang mo, alagaan mo yan. A-absent ka sa trabaho, alagaan mo. Pero iba yung usapan pagdating sa trabaho, na kapag nagtatrabaho ka sa senior home, bayad ka doon
Kaya no choice ka kundi alagaan kung sino man yung pasyente mo. So, ayun nga, yun yung topic nung usapan nila na magkaibigan. Kaya yun, tinanong nga ako nung kaibigan na yon, nung katrabaho ko, kung ikaw bata ka pa, anong plano mo sa buhay? Habang malakas ka pa, dapat meron kang nilulook forward kung saan ka magre-retire or kung saan ka after mong umabot sa retiring age. Sila kasi, yun nga, ito yung isang example, yung sitwasyon nila ngayon, dalawa na lang sila, matanda na, nasa 60 na. Baga, kung dito sila sa Canada tatanda, walang mangyayari. Mawawala sila sa mundo na sila lang dalawa talaga. O hindi naman, ayoko naman sabihin ganun, baka sa sobrang busy lang din talaga ng mga anak nila. At syempre pangit ang panahon, nag-i-snow, baka hindi lang talaga magawang puntahan sila or magawang puntahan siya. Pero yun nga, ang sabi niya, next week sa Pilipinas na sila uuwi, for good or doon na sila magre-retire. Dito naman kasi pagka citizen ka, okay lang naman na mag-retire ka sa Pilipinas, basta parang kailangan mo lang bumalik dito. Parang di ko sure kung after 6 months, parang ganun, para lang wag ma-void or parang ma-maintain mo pa rin yung status mo. Yun yung kwento na parang medyo nalungkot lang ako na dapat sana hindi natin maranasan. Kaya lang siguro darating talaga yung panahon or yung sitwasyon na mapupunta tayo sa ganun. So ayun nga mga guys, andito tayo at kasama na natin si Mrs. at kakasundo ko lang sa kanya. At narinig niya tayo nagbo-vlog tungkol dun sa kaibigan ng katrabaho ko na ospital. Yun nga, kung saan ba siya magre-retire, kung Pilipinas or Canada. Meron lang gustong sabihin si Mrs. So pakinggan natin siya. So, syempre sa akin, kung ang opinion ko yung tatanungin mo kung saan ba magre-retire, kung sa Pilipinas ba or sa Canada, siguro may iba't iba tayong opinion dyan, depende sa tao. So, kung ang hinahanap mo libreng medication, syempre alam natin na dito sa Canada, maganda yung healthcare dito at libre naman talaga. So, syempre ang pipiliin mo na lugar ay Canada. Pero kung ikaw naman, ang hinahanap mo ay caring, which is kalinga from your loved one, from your family and relative, of course, ang pipiliin mo ay ang Pilipinas. So ngayon ang tanong, ano bang hanap mo pagtanda mo? Syempre hindi pa natin alam. So yun na lang yung i-weigh-in mo pagdating ng panahon at pagtanda mo. Kasi syempre, kunwari, ang hanap mo nga is yung caring na yon at gusto mo pang sumaya ang mga natitirang araw mo at madugtungan pa ng mahaba-haba, syempre, let's go to Philippines at doon natin i-spend ang natitirang buhay natin kasama ang mga mahal sa buhay. Pero syempre, kung ganun yung plano nyo, ngayon pa lang, dapat Mag-ipon. umpisahan ng mag-ipon-ipon para kahit hindi libre ang medication sa Pilipinas, merong dudukutin sa bulsa pagdating ng tamang panahon. Dito kasi, syempre, kung sa Canada, ang pinili mo naman, wala ka talagang iisipin mo as in zero gastos. Yun nga lang kasi hindi mo maaasahan na mababantayan ka 24 hours ng mga Ng kamag-anak pamilya mo. So, walang magbabantay sa'yo. Unang-una kasi hindi dahil... Lalo na Teka, kung wala kang anak or kung yung mga anak mo ay mga busy at may kanya-kanyang pamilya na. So talaga namang work kasi. Pero depende sa inyo, iba't ibang opinion tayo. Nasa sa inyo na yun kung ano yung pipiliin nyo. may rules din kasi dito na sa mga ospital, parang di yata nila ina-allow yung magbantay na 24 hours. Hindi kagaya sa mga ospital sa Pilipinas na pwede. Dito kasi parang may may oras. Kaya gustuhin man ng ibang kamag-anak na nandito, parang hindi rin mangyayari. So, Kaya yun. yun lang aking input para sa topic for today. Thank you so much. So ayun mga guys, at see you to the next one. God bless. Bye!